Ito ang top 5 news from December 15 to 21. Number 5, yung pinakamalaking Pogo Hub sa Pilipinas ipinasara na ng gobyerno. Si Interior Secretary John Vic Remulla at si PAGCOR Chief Al Tenco yung nag-lead nung pagpadlock ng Pogo Town sa Island Cove sa May Kawit, Cavite nitong Martes. Sabi ni Tenco, sign daw yon na seryoso yung Marcos administration sa pag-all-out ban sa mga Pogo. Photo op moment din to para kay Remulla kasi dating pag-aari ng pamilya nila yung Island Cove. Pero binenta na raw nila noong 2018 bago siya ginawang Pogo. Chinek ng Rappler team to with SEC and lumalabas nga na by 2019, iba na yung may-ari. In-emphasize ni Tenco na wala naman daw violation yung Pogo sa Island Cove. Pagsunod nga lang daw yun dun sa all-out ban. Nung tinanong ng reporter si PAOK Chief Gilbert Cruz, may reports daw of violations na hindi na sila nagkaroon ng chance na i-validate. Remind ko lang kayo na may dalawang Remulla sa cabinet ni President Marcos. Si John Vic at saka si Justice Secretary Boying Remulla. Mga long-time politiko sila sa Cavite. Malawak tong issue na to, so pwede nyong panoorin yung bago naming docu about this, link in caption. Number 4, sabi ng House Quadcom, dapat daw kasuhan ng crimes against humanity si Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs. Hindi lang siya, kasama rin daw sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, mga dating PNP chiefs Oscar Albayalde at Debold Sinas, at ilan pang malalapit na tauhan ni Duterte. Mako-consider daw kasi na crimes against humanity yung pagpaslang sa halos 30,000 na pinaratangang drug suspects ng Duterte administration. Interesting to kasi, how the tables have turned. Dati, sunod-sunuran ng House of Representatives kay Duterte. Marami sa congressman ngayon, congressman din naman ng Duterte admin, pero di nila pinigilan yung war on drugs while it was happening. Rekomendasyon lang tong galing sa House kasi may separation of powers tayo. Hindi naman sila korte. Pero kung may magsasampa ng kaso, pwedeng inote ng court ang findings ng Quadcom. Number 3, may pangatlong impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte. Ang complainants this time ay nagsama-samang grupo led mostly by Catholic priests pero may mga abogado rin. Ang main argument nila ay nag-commit daw ng plunder si VP Sara sa maling paggamit ng confidential funds niya na 125 million pesos under the OVP noong 2022 and 112.5 million under DepEd noong 2023. Secretly kasi ino-audit din naman ng confidential funds at ngayong ang nagkaungkatan na lumalabas na hindi matrace kung saan o kani-kanino napunta yung napakalaking pondo. What this third complaint means for VP Sara is dagdag to sa mga arguments na i-consider ng lawmakers pag nag-deliberate na sila kung i-impeach nga ba siya. May hiwalay kaming explainer video about this, check nyo na lang sa may page namin. Follow nyo na rin kami. Number 2, naibalik na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na nakaligtas sa death row ng Indonesia. Lahat tayo naantig nang makita nating magyakapan at mag-iyakan sina Mary Jane at yung mga anak niya at yung mga magulang niya shortly after mag-land siya dito sa Pilipinas noong Wednesday morning. Ngayong nasa Pilipinas na siya, officially ligtas na siya sa death penalty kahit na convict pa rin ang status niya. Ginawa kasi siyang drug mule ng mga recruiters niya na Pinoy din noong 2010. Hindi raw niya alam na siningitan nila ng kontrabando yung maleta niya. Nahuli siya sa Indonesia tapos bibitayin na dapat noong 2015. Pero nailigtas siya ng Aquino administration and since then, yung government natin has been working to repatriate her. At ito nga, nangyari na. Sabi ni President Marcos, kino-consider na raw ng legal experts ng gobyerno natin yung request ng pamilya niya for clemency. Pero malayo pa raw sila bago makapagdesisyon. Ang mahalaga, hindi ipinagbawal ng Indonesia ang clemency nung pumayag sila na ibalik dito si Mary Jane. Bago ko sabihin yung number 1 news natin this week, I invite you to download our app para dun yung mabasa or mapanood yung mga stories namin. Okay, number 1 news this week. Yung proposed budget ng bansa natin for 2025, nakabinbin pa. So what does this mean? If di yan mapasa ng Kongreso at mapirmahan ni Marcos bago ang New Year, mare-repeat ang 2024 budget. What does that mean? Walang papasok na pondo para sa mga bagong project ng gobyerno. So bakit nakahold ang budget bill? Kasi may mga seryosong reklamo na saliwa siya. Sabi nga ng resident economist namin na si JC Punong Bayan, bastardized daw yung proposed budget for 2025. Malawak na issue to pero in a nutshell, it gives congressmen a huge bulk of the country's money to spend on their pet projects at sa maluwag na ayuda. For example, ang laki nung dinagdag sa budget ng DPWH kasi doon kukunin yung mga pera para sa pet projects na yon. Meanwhile, ang laki ng binawas sa mga budget ng PhilHealth at DepEd. Pati yung 4Ps binawasan din, tapos binalik yung allocation para dun sa AKAP. Parehong ayuda yung 4Ps at AKAP, pero yung 4Ps kasi nire-require niya na paaralin ng mga magulang yung mga anak nila for example. Yung AKAP, wala siyang ganong safeguards. Kung lalagyan natin ng mali siya,
Well, eleksyon na kasi ulit sa Mayo. Yung mga congressman natin na gumawa ng budget ang makikinabang pag mas marami silang pwedeng ibida sa constituents nila. So what's wrong with that? Sure, mapupunta pa rin naman sa taong bayan ng pera. Pero halimbawa, imbis na matik na libre ka sa ospital o eskwela, pipila ka muna kay Kong or iboboto mo siya kahit labag sa loob mo. Okay, that's it. See you next week.